Sige, bibilisan lang natin to kasi gusto ko na kayo maglaro eh. Sabi ganun eh. Joke lang yun. Pero bibilisan lang natin. Something na kailangan natin yearly na marinig is, syempre, yung pinakamahalaga or pinaka-basic. So, pero, tatakil muna natin kung ano yung team natin ngayon. So, ito yung napili ng karamihan. So, bumabase tayo sa napili nila. And, ito yung ating verse. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So, kapag nabasa nyo yan, na-touch ba kayo? Hindi naman nata kayo na-touch eh. pero some of us, hindi matatouch talaga dyan. Hindi mamumove yung heart mo. Parang something na, parang inuutusan ka pa. Diba? Ayaw natin na utusan eh, no? Pero kailangan, kasi, bakit tayo nautusan? May mga bagay kasing i-guide sa atin, mga kabataan. Kasi dahil mga bata pa lang tayo, marami pa tayong di alam, marami pa tayong kakainin bigas, no? At maraming gatas. Kailangan nating makinig sa mga nakakatanda sa atin and then also sa lahat na may alam. So, before we start, bago natin itakay lahat yan, basahin muna natin yung verse. Tayo muna tayong lahat. So, 1 Timothy 4:9 to 16 yan. So, 3 page yan. Okay, basahin natin. Doon lang sa huwag nyo na basahin anniversary. So, 1, 2, 3, go! This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. Command and teach these things. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Be diligent in these matters. Give yourself fully to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your years. Sige, let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, sa pinagkaloob niyo po sa aming another year, Panginoon. Celebrate your goodness and faithfulness, Panginoon, sa iyong church at sa iyong mga anak, Panginoon, na tinawag dito, Panginoon. I hope and I pray, Panginoon, na every words, Panginoon, na maririnig namin, after this, Panginoon, ay magrema sa aming puso, magbago nito ang aming isipan, Panginoon, at mamold nito at mapalambot ang aming puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, kung ano man marinig namin dito, Panginoon, naway galing sa iyo, Panginoon, ikaw po ang siyang gumalaw, ikaw po ang siyang hold, Panginoon, sa aming mga isipan at puso, Panginoon, para ikaw lang maitaas at mapapurihan. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin tinataas. Sabihin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, pwede na tayong umupo. Ayan, before we start, buksan niyo yung yung second light kasi ayoko nung against the dark, against the light. Ayan. Patayin mo ito, yung unahan. Ayan. Yan, gusto ko. Dahil nagiging malinaw ang lahat sa akin eh. Sige, tanong mo sa katabi mo, are you ready? To rumble? De, joke lang. Hindi. Sige na. Ngayon magpupush na tayo sa ating sa ating topic. May nang mamaliit ba sa'yo? Meron. Meron dito, no? Sige, isipin nyo lang yung mga nang mamaliit sa inyo, kung sino man kayo, di ba? Walang turuan. Kapag nagturuan kayo, ikaw yon. So, another one, ikaw yun nang mamaliit. Or nang lalait. Parang walang no? Walang umaakaw, pare. Kanina, pag may nanglalait sa'yo, ang dami, no? Pero pag nanglalait, hindi ako yan. Di ako yan, bossing. Or bad influence. Ayan, sabi, may pasok. Cutting tayo, pare. Punta tayo dun sa sa kabilang school. Kabilang school, no? Or, bully ka ba? Ayan. Kapag mga ganyan, isang tao lang. Okay. Kasi yun yung sinabi dito, don't let anyone look down on you. Dapat walang mangmaliit sa inyo. Porket bata kayo, porket young kayo, or
kung sino man kayo. But set an example for the believers in speech. Hindi dyan sinabi, set an example for the adults or anyone, Pero for the believers, bakit? Ano ba sinasabi ni Timothy dito? Una sa lahat, itong message na to ay para sa mga naniniwala kay Kristo. So kung di ka naniniwala, kinig ka lang. Pero kung naniniwala ka, mas lalo kang makinig. Okay? In speech, in conduct, in love, in faith, and purity. Pero syempre, tatry nating maniwala ka, kukumbinsin kita. No? Pero, sakto lang. No? Sige, ano yung mga nakuha natin sa verse na yon? You are young. Tapos, kailangan mo mag-set ng example. Then, kailangan mo maging magaling sa speech. Dapat meron kang good conduct. Meron kang good moral, di ba? Kukuha ba tayo nun sa sa, ano ang pangalan nun? Sa guidance or Or in love. Kapag in love, yung naisip mong love, yung love mo sa crush mo, di ba? Nagsasacrifice ka ng time, aagahan mo para makita siya, no? In faith. Ano ba in faith na yan? Hindi natin alam yan. Sige, skip muna natin. In purity. Pure ka ba? So, kapag purity, ano ba ang ibig sabihin nito? Malinaw na tubig, no? Kumbaga sa tao, malinaw na tao ka ba? O baka kapag may nakakarinig sa'yo, ano? Magulo ka pala kausap, no? Pero, titingnan natin yung lahat ng yan. So, first of all, babaliktarin muna natin yan. Ba't ko binaliktad? Kasi magsisimula tayo sa purity hanggang papuntang yang. Okay? Para, wala nang trip ko, no? Bakit ba? Diba? Binaliktad ko. Yan. So, una nating point, are you pure? Or do you have faith, love, conduct, and speech? Tama sa katabi mo. Okay ka ba? Okay ka ba? Kung oo, sabi mo, talaga ba? Talaga ba? Tapos sabi mo, okay ako. Magpadila pa, okay ako. Diba? Talaga ba? Diba? So, ito ba? Talaga ba? Pure ka ba talaga? Kasi, meron tayong 4 na examples dito. Kung morally pure ka, or if you have this, moral purity, ang tanong dyan is, nagsisinungaling ka ba? Tayo mo sa katabi mo, nagsisinungaling ka ba? Sa mo pas may hindi umaamin, no? Sige, sabihin natin, di ka nagsisinungaling. Next, physical purity. Any sexual thoughts and activity. Meron ka ba niyan? Wala ako niyan. Ganyan ka na naman. Ikaw na naman, bossing. O, spiritual purity. Di mo alam yung spiritual. Multo ba yan? Di yan multo. Kahit kailan, di ka gumawa ng mali. Ayan. Parang doon lang sa nauna. Kahit kailan, di ka gumawa ng kasalanan. Ikaw ba yan? Pure ka ba talaga? And lastly, innocence. Inosente ka ba? Or di ka ba naiinggit, di ka nagagalit, di ka nayayamot? Hindi. So, kung titignan natin, kung i-evaluate nyo yung sarili nyo, yung honest lang talaga, yung walang dila, no? Nagsinungaling ka na, nagkaroon ka na ng sexual thoughts, kahit gumawa ka na ng mali, nainggit ka na at nagalit. Actually, bata ka pa lang, nagagalit ka na at nainggit. Sino dito nung bata pa lang siya, nainggit na siya sa kapatid niya? Inagawan niya na yung kapatid niya ng lollipop. Akin yan! Tapos tatay mo dumating, binigyan ng ice cream yung kapatid mo, nagalit ka, nainggit ka. Ang totoo niya, wala nagturo sa iyo nun, di ba? Wala nagturo sa iyo nun. Pero bakit mo ginawa? So, ibig sabihin, lahat nung meron tayo ngayon, lahat nung kasamaan na meron sa'yo, madumi, kadiri, is something na hindi tinuro sa atin, pero meron. No? And, kung tutusin, hindi tayo pure. Kung aminado ka. Kasi sabi sa Bible, sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit sabihin natin yung timbers natin na gawin mo to in purity, if nasa isip mo, sundin lang yon, actually, hindi mo siya magagawa on your own. Kasi lahat tayo makasalanan. Diba?
Sa Psalms 51:5, sabi ni David, "Surely I was sinful at birth." Pinalabas kang makasalanan. Meron ka ng inggit, galit sa puso mo. Di ba? May tanong ako sa inyo, masama bang sipain ng buntis? Tama, di ba? Pero nasa loob ka ng nanay mo, sinisipa mo yung tiyan niya. Tama, di ba, Dave? Di ba, papaano pa no? So, ibig sabihin, masama ka, bata ka pa lang, sinisipa mo na yung nanay mo sa loob ng tiyan mo, no? Pero nag-i-stretch ka lang pala. Pero wala kang pakialam sa nararamdaman ng nanay mo, kahit nasasaktan siya, nag-i-stretch ka talaga doon sa loob ng tiyan niya. Kung alam niya yung mga nagbubuntis, tuwan-tuwa sila kapag may sumisipa. At pinapakiramdaman pa. So, sinasabi dyan, we are all sinful at birth. Sinful from the time my mother conceived me, sabi ni David. And sa Ecclesiastes 7:20, indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right, and never sins. Walang matuwid sa ating lahat. Hindi ka magiging pure, yung good conduct mo, sulat lang yon ng guidance counselor nyo. Kahit yung love mo, meron pang kasamaan yon. Bakit? Kasi, minamahal mo lang yung tao para mahalin ka pabalik. Pero ang tawag doon is manipulation. Ngayon, pag di bumalik yung pagmamasa, nagagalit ka. Di mo napapansinin. Diba? Sinaktan ako nito. Diba? Tapos kaya, maghanap agad ako ng iba para hindi niya malaman na move on na agad ako. Diba? Maghanap ka agad ng ibang crush or mamahalin. Ganun tayo kasama. Yung love is a good thing. Pero ginagamit natin siya for wrong, no? And kaya nasabi natin okay tayo, kung kanina may umuo na okay ka, pero ang totoo niyan, lumaki tayo nagpapanggap. Bata pa lang tayo, nagpapanggap na tayo para tayo ay matanggap. Binars ko, bars. Nagpapanggap ka. Papanggap kang okay. Nagpapanggap kang magaling. Para masabi mo sa teacher mo, sa magulang mo na okay ka. Nagpapanggap kang pure, pero pag mag-isa ka na lang, iba-iba yung tumatakbo sa isip mo at ginagawa mo. Maganda ka magsalita in speech, pero pagdating sa Facebook, ang dami mong rant. Baka meron pa nga ikaw account na wala kang friends, pero doon ka nagpo-post. Wala kang friends, doon ka lang nagpo-post. O kaya, may Twitter or X na pala, no? X na. Pero hindi mo friends yung mga friends mo. Ikaw lang, ha? Private na private. Makita nyo, lahat tayo nagpapanggap. Papanggap para tanggapin ng ibang tao. Papanggap kang magaling. Pinipilit mo maging magaling. And pag pinipilit mo, papagod ka. Diba? Some of us need approval, acknowledgement, acceptance, and a sense of belonging. Ayaw natin maging lonely. Diba? Kaya tayo patuloy na nagpapanggap o pagod nang magpanggap. Some of us pagod na. Ayaw na magpanggap, nabuhay na ng kung anong trip niya. YOLO na to, boy. Diba? Kasi napagod na magpanggap. Dalawa lang yan. Nagpapanggap ka pa rin o pagod ka na magpanggap. No? Ngayon, ang tanong, okay ka pa ba? Tama sa katabi mo. Okay ka pa ba? Hindi na? Kung hindi na, actually ako rin hindi rin okay. Hindi ako okay na hindi kayo okay. Actually, hindi rin ako okay kasi ganun din ako. Lumaki ako nagpapanggap para tanggapin ng mga tao. Imagine, nandito ako sa church, no? Ilang years na ako dito, ilan tayo? 12 years, di ba? Naglalagay ako ng upuan. No? Ako lang yung gumagawa. Tapos sila nagtatawanan doon, kumakain ng chicha. Tatawa. Tapos ako nakatingin sa kanila, gano'n, no? Sige, punta tayo impyerno. Joke lang. Pero masama loob ko noon kasi walang tumutulong sa akin. Walang mabait sa akin. Walang
Siguro maitim ako. Pero wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam ngayon doon. Pero, tumatawa kayo, pero yun yung totoo, di ba? Gusto natin may tumanggap sa atin. So, di natin to kaya. Yan, yung purity, yung faith, yung love. Yung love mo, peke pa. Manipulation pa. Yung conduct mo, mapagpanggap ka lang pala. And then yung speech mo, itinatago mo, ipinopost mo sa private mong account. It's a yes ba sa mga nakangiti? So, dito pa lang, yung timbers natin, parang, ayaw ko nang gawin yan, di ko pala kaya yan. No? So, dalawa lang yung kahit na natin. Kung ginagawa natin to, ang mga to, nang walang basihan, nagiging madumi ang intensyon natin. So, ito yung isa pa na gumagawa ka na mabuti, pero behind that, mali yung intention mo. Gusto mo manglamang ng tao, ginagalingan mo sa school para ipamukha mo sa kaklase mong nangaasar sa'yo na mas magaling ka. Kasi nakikipag-compete ka pa. O sa exam, pataasan tayong score. Ewan ko kung meron pa sa inyo nun, pero dati sa akin meron. Pababaan? Ayun, pwede pa yun. Natutuwa pang mababa, Natutuwa pang ginagatasan niyo yung nanay niyo ng pera, napapagod. Tapos kayo, di kayo nag-aaral mabuti. Oy, tapol. Sakit mo, kuya. At kung di naman, wala na tayong pakialam. Hindi ka na sumusunod. Wala ka ng pakialam. That's why some of us nagkakating, tinatanggap na marumi siya, tinatanggap na makasalanan siya kasi wala na siyang pakialam. Wala na akong pakialam kahit napapagod na yung magulang ko. Wala na akong pakialam kung tawa pa rin sila ng tawa sa ginagawa ko. O makinig, may magsalita ng pangalan, lapitan ko. Wala na tayong pakialam, basta masaya at okay pa tayo. Imagine ganun kasama yung puso mo. Ginagamit mo yung magulang mo para sa kasiyahan. And then yung saya na yon, limited lang, saglit lang. Tapos uulitin mo ulit, hanggang ang nangyayari sa'yo is nasisira na yung buhay mo. Unti-unti. Bakit natin inuulit? Kasi limited lang. Bakit tayo naghahanap ng limited? Diba, ayaw ba natin ng mang-inasal, unlimited rice? Diba? Ba't hindi unlimited? Sige. Ngayon, are you a believer? So, para to sa mga naniniwala. Lahat tayo may pinaniniwalaan. Kung di ka naniniwala sa Diyos, o di may naniniwala kang wala Diyos. So, may pinaniniwalaan ka pa rin. No? So, believer kanino? Ni Justin Bieber? Ano ba? Baby. Ngayon, are you a believer? Madalas ka sa social media kasi laging pinapakita ng social media sa'yo na sundan mo lang yung puso mo, bes. Follow your heart lang. Gawin mo to, gawin mo yan. Huwag kang sumunod dyan, huwag kang gumanyan. Bakit tayo madala sa social media? Kasi masaya dun eh. Maraming information ka nakukuha and then, iba sa atin, dun pa nagiging masaya. Imagine yung acceptance, yung pagtanggap, hinahabol mo sa social media. Gusto mo marami kang likes, marami kang viewers, maraming mag-heart sa'yo kaysa sa likes. Kapag like lang, galit ka na, no? Ba't mo ni-like? Dapat heart, di ba? Di ba? Naniniwala tayo sa puso natin. Another one, sa nakakalakihan mong paniniwala. O, sinabi ng magulang mo sa'yo, sundin mo lang tong pamahiin na to. O yung kaibigan mo, sundin mo lang tong technique. Technique, pinagbabawal na technique. Pag ginawa mo to, magiging masaya ka. Hay to, pare. Pupunta ka sa kalangitan. O, iba pang kalangitan yun, no? Maraming babae pala dito, no? Para sa mga, style and etc. Some of us, naghahanap sa mga ng acceptance sa mga taong nasa paligid natin. Bakit?
Sumasama ka sa kaibigan mo mga, for example, mga nagyoyosi. Ano mangyayari sa'yo? Di gusto mo na rin magyosi. Oy, wag na magturo. Oh. Yung mga kaibigan mo nagtuturo, gusto mo ikaw rin nagtuturo ka, di ba? Di. Ang totoo niyan, lahat tayo palyado. Kahit magturo ka, ang sapul nun pati ikaw, di ba? Sabi nga nila, pag tumuro ka sa ng isa, yung tatlo para nakatulong sa'yo. Di ba? Sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Nagtitiwala ka ba sa puso mo? Kasi sinasabi ni Lord na huwag kang magtiwala dyan. And desperately seek who can understand it. O another one, makinig. Naniniwala ka sa Diyos. Wow. Sa Lord na mapagmahal. Pero di mo alam na yung Diyos na sinasabi mo mapagmahal, galit sa kasalanan. Di mo naisip na yung galit niya ang magdadala sa'yo sa impyerno. Kala mo, labing lang siya. Oops, hindi po. Di lang po yun. Kasi base sa sinabi niya, walang mapupunta ng langit. Kasi lahat tayo makasalanan. Sabi mo sa katabi mo, dapat ka mapunta ng impyerno. Nagagalit. Nagagalit ka, pupunta ka ng impyerno. Pero ang totoo niyan, pinanganak tayong laging against kay Lord. O tawa kayo. O makinig na ulit. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Di nyo ba natanong bakit dumating si Jesus? Bakit merong Jesus? Bakit free gift si Lord? Ba't si Jesus free gift? Ano? Kasi ano bang hinahanap natin? Gusto natin ng taong magmamahal, magtatanggap sa atin. And may binigay si Lord. Tatanggapin kaya tayo nun at mamahalin. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world, buong mundo mahal niya, that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sabi dito, lahat tayo mapupunta ng impyerno. Pero maniwala ka lang, mapupunta ka ng eternal life. Bakit eternal life? Ito na yung unlimited. Feeling kasi natin, yung mga masasama nating ginagawa, yung feeling nating masarap, limited lang yun, kaya natin inuulit ng inuulit. Pero ito, ang ino-offer ng Panginoon is something unlimited na hindi mo na kailangang ulitin at hindi ka mapapariwala. And then sabi ni Jesus, maniwala ka lang. Sa mo pas, di ba, nagpapagub tayo para tanggapin ng tao. Pero dito kay Lord, maniwala lang ako kay Jesus, tatanggapin niya ako. Sige. Ngayon, naniniwala ka ba doon? At ito ang magandang balita sa atin ni Lord. Si Jesus ay nabuhay, namatay at muling nabuhay para sa ating lahat na wala ng pag-asa. Actually, wala na ng pag-asa eh. Gusto mo magbago pero di mo magawa, di ba? Wala tayong pag-asa kung walang Diyos. Imagine kung walang Diyos, saan nanggagaling yung mga magagandang bagay? And what if yung feeling mong magandang bagay, isipin mo yung yung masasayang bagay na meron ka. Si Lord nagbigay nun. And kapag tinanggal niya yun sa'yo, forever kang magiging malungkot at walang pag-asa. So, ito magandang balita. That si Jesus ay nabuhay, namatay at muling nabuhay para sa atin. Pero hindi mo ma-appreciate, di ba? Kaya explain natin. So, sabi dito, maniwala ka na si Jesus ay nabuhay. Si Jesus ay nabuhay, pinanganak siya sa Bethlehem. Sabi dito, si Jesus ay nabuhay para gawin ang di natin kayang gawin. Di ba pinakita natin kanina na hindi natin kayang gawin yung yung okay na speech, yung conduct, yung love, yung faithfulness, and yung purity. Lahat tayo palyado doon. Dahil palyado tayong lahat doon, dumating si Jesus para gawin niya yun para sa'yo. Kumbaga sa test, hindi mo kayang gawin, tapos sabi ni Jesus, ako nang gagawa niyan para sa'yo.
Ano yung sabi dyan? Faithfulness, and ginawa nun yun para ma-perfect niya. Kasi hindi natin kaya eh. Kaya nagbigay si Lord ng gagawa para sa'yo. Di ba tuwan-tuwa tayo kapag nagkakamali tayo or may hindi tayo magawa? Merong magulang tayo na tutulong sa atin. E paano pa kung Diyos yung tutulong sa'yo? So sabi dito, ito pa yung speech ni Lord, di ba? Sabi niya, maganda yung speech ni Lord, yung word and conduct niya. And ito yung gusto niya para sa'yo. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Maniwala ka lang sa Kanya, lumapit ka lang sa Kanya, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Take my yoke upon you. Ano yung yoke? Saka na yun. And learn from me, for I am gentle and lowly in heart. And you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Ano yung yoke? Yung yoke, yung sa tao, yung yung yoke yon. Meron din sa may mga kalabaw, yung nasa batok nila. Yoke yon. And then, kailangan merong kasama yon. So, ang gusto ni Lord, ang sabi dito ni Lord, sasamahan ka ni Jesus at parehas yung bubuhatin yung nararamdaman mo ngayong kabigatan. And then, anong nangyari? Sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Anong ginawa ni Jesus? Binuhat niya para maging magaan para sa'yo. Yung nararamdaman mong burden, problema, paghihirap, pagtitiis, pagpipilit na matanggap ng tao, binuhat ni Lord para sa'yo. Though nakapatong pa rin sa'yo yung yoke na yon, pero si Lord yung nagbuhat. Nag-advance na ako. Ayun. Sabi dito ni Jesus, do not think that I have come to abolish the law. Alam niyo yung 10 Commandments? Hindi natin kaya yon. And then sabi ni Jesus, I have not come to abolish them, but to fulfill them. Gusto niyang gawin yon para sa ating lahat. Kasi hindi natin kaya eh. Then sabi niya pa dito, for Christ is the end of the law. Siya yung katapusan ng law. Para hindi mo na kailangan gawin para matanggap ka sa langit or matanggap ka niya. Ang sabi niya na lang is, it is for righteousness to everyone who believes. Maniwala ka lang, tanggap ka na. Tanggap ka na ni Lord. Tanggap ka na ni Jesus. Piling mo, sisipahin ka niya palabas, pero dahil kay Jesus, tinanggap ka niya. Go auto-touch mo. And then, another one. Maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa'yo. Si Jesus ay namatay para saluhin ang galit ng Diyos sa ating pagkukulang, karumihan at kasalanan. Kung alam mong marumi ka, kung alam mong makasalanan ka, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? And then si Jesus yung namatay para sa'yo. Para hindi ka na mamatay. Ayaw niyang mamatay ka. That's why He gave His Son and siya yung namatay para sa'yo. O makinig. Thank you, Lord, diba? Na namatay siya para sa ating lahat. Ano sabi niya dito? And para masabi sa atin na halika na. Huwag ka na mahiya. Huwag ka na lumayo. Lumapit ka na dahil pinatawad na kita. Yan yung nais na iparating sa atin ngayon ng Diyos. Dahil may namatay na sa krus ng Kalbaryo, hindi mo na kailangan lumayo dahil sa kasalanan mong ginawa. Imbis na lumayo ka, mas lalo kang lumapit sa Diyos at hanapin siya. Dahil lagi ka niya i-welcome with open arms. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Na siya'y namatay, imbis na tayo. Bakit siya nagkatawang tao? Kasi kailangan may mamatay eh. And nagkatawang tao siya para siya yung mamatay para sa atin lahat. And sabi sa Romans 5:8, but God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Nung gagawin mo pala yung kasalanan, habang nasa kasalanan ka, namatay na si Jesus para sa'yo. And that's why, kapag nagkamali ka, nagkasala ka ulit,
Huwag kang lumayo. Lumapit ka ulit at humingi ng tawad. And then sabi pa dito ni Paul sa 2 Corinthians, nabuhay muli si Jesus, hindi lang siya nanatiling patay. Nabuhay siya para sa'yo. Para lahat na maniniwala sa ginawa niya is makalapit sa Diyos. At makasama sa lugar kung saan wala ng kamatayan at sakit. Si Jesus nabuhay para sa'yo, para hindi mo na ulit maranasan yung nararamdaman mo ngayon. Nasasaktan ka, nahihirapan ka, may something sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung something na yun. Pero alam mong meron, tatanggalin ni Lord yun. Is it that nice? Diba? Lord, thank you, Lord, kasi tatanggalin mo pala lahat yon. Minsan question natin ng Diyos, Lord, bakit mo inalaw na masaktan ako, may mamatay, may maghirap? Imbis na sabihin natin, Lord, tanggalin mo tong kamatayan na to para kahit kailan wala nang mamatay muli. Wala nang malayo sa'yo. Kung namatayan ka, nasasaktan ka, pangako ng Panginoon na tatanggalin niya lahat yon. And ang tawag niya lang sa'yo is maniwala ka sa Kanya. Kasi pag di ka naniwala, He is a gentleman na hayaan ka kung ano ang nais mo. Pero ito ang nais ng Diyos sa ating lahat. Makasama siya habang buhay. Kasi nasa Kanya ang lahat na masasaya, lahat na masasarap. Kung tingin mo, yung buhay na to, masarap na to, masaya na to, sa piling ng Diyos, ibang level. Okay? Sabi niya dito, si Jesus na mismo nagsabi, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ano yung resurrection? Muling pagkabuhay. Whoever believes in me, though he die, mamamatay tayong lahat. Actually, totoo yun, mamamatay tayong lahat. Kahit believer ka o hindi ka believer ni Jesus Christ. Yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Hindi ka muling mamamatay ulit. Dahil bubuhayin ka na niya at may bago ka ng katawan. Kung piling mo may pangit sa katawan mo, tatanggalin ni Lord yon. May itim ako, papuputin ako ni Lord. Ewan ko kung maganda yon o hindi. Pero depende na sa Kanya yon. No? Ngayon ang tanong, do you believe this? Tanong mo kapatid mo. Ay, kapatid mo. Tanong mo yung kapatid mo sa pananampalataya. Pasok, diba? Sabi mo sa tabi mo, do you believe this? Yan. Kahit di kayo sumagot, okay lang. Ngayon, naniniwala ka ba? Kung yes, at kung hindi pa, magtanong ka lang. Alam ko kung bakit may iba hindi naniniwala. Kasi meron pa rin silang tanong sa Panginoon. Pero ox lang yun, walang pilitan. Huwag mong pipilitin katabi mo. Sabi mo katabi mo, hindi kita pipilitin. Hindi kita pipilitin. Sabi mo. Next. Ngayon, kung oo, if you are a believer, now set an example. Ito yung tanong ko sa inyo. Kung minahal ka ni Lord, namatay si Jesus para sa iyo, ganun kanya kamahal, and thankful ka, gagawin mo pa rin ba yung ayaw niya? Siyempre, hindi mo na gagawin yun. Ayaw mo to, Lord, sige, hindi ko rin gagawin yan. Kasi, alam ko, lahat ng nais mo para sa aming lahat ay kabutihan. So, kung naniniwala ka kay Jesus, haayawan mo yung mga ayaw niya. Di ba ganon? Kapag may minamahal ka, yung ayaw niya, ayaw mo na rin. Ganon din sa pamilya. Ganon tayo nilikhahan ng Diyos kasi ganon siya sa atin. Di ba? And yung tanong, thankful ka ba sa ginawa ni Jesus para sa iyo? Kung thankful ka kay Lord, magiging maingat ka na sa speech mo. Di ba kanina, in speech? Dahil si Jesus na yung gumawa para sa iyo, binigyan ka niya si Jesus na yung gumawa ng hindi mo kayang gawin. Ngayon, magagawa mo na to. Hindi dahil sa sarili mong kakayanan. Kundi meron ng Diyos na tutulong sa iyo na magbago. Magbabago na yung speech mo, magbabago na yung ginagawa mo, yung conduct mo. Nagiging mapagmahal ka na kasi nakita mo na at naramdaman mo na ang true love sa pinaka-source. Pinanganak tayong hindi natin alam magmahal, actually. Sinasabi natin mahal natin yung magulang natin pero hindi nila makita sa'yo.
Bakit? Kasi hindi natin alam kung paano magmahal talaga. And ang makakapagturo lang sa atin nun ay yung pinaka-source. And that is the Lord. Si Lord lang makakapagturo sa atin kung paano magmahal. Kung paano maging maayos yung pagsasalita mo. Kung paano magiging maayos yung buhay mo at yung ginagawa mo. At nagiging tama. Dahil sa Kanya lahat yon. Siya ang source. Diba? And then pagdating sa faith and purity, susunod na lang yon dahil ito ang nais ng Diyos sa'yo. Gusto niyang magkaroon ka ng faith. Gusto niyang maging pure ka. Spiritually. And darating in the end times, pag dumating ulit ang Panginoon, gagawin ka ng pure as snow. Babaguhin ka niya. At ibibigay niya yun sa'yo. Ang tanong lang is, naniniwala ka ba sa Kanya? Kasi sabi dito, ito ang regalo ng Diyos, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Regalo to ng Diyos sa'yo. Maliligtas ka, makakapiling mo ang Diyos dahil siya ang gumawa para sa'yo. Makakasama mo siya hindi dahil nagpagod ka. Makakasama mo siya kasi humingi ka ng tulong sa Kanya at naniwala ka sa Kanya. Sabi ni James, hindi yung si James. James 1:17, every good gift, lahat ng magagandang gift. Di ba gusto mo ng magagandang gift? Actually, may gumawa nun. Pero lahat ng meron sa mundong ito, galing sa Panginoon. Kaya kung gusto mo maging masaya sa lahat ng bagay na meron dito, lahat ng pinalasap sa iyo ng Panginoon, mas better yung mararanasan mo sa piling niya. Dahil sinabi niya dito, every good gift and every perfect gift is from above. Hindi dito, hindi galing sa mundong ito. Coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Lahat ng magagandang bagay galing sa Panginoon. Miski yung magaganda mong grades. Yung utak na naglikha niyan, si Lord ang nagbigay niyan sa'yo. And marami sa atin kailangan pang maging thankful talaga sa Panginoon. May iba pinanganak na hindi able na maging magaling. Walang paa, walang kamay. Special, may Down syndrome. Kaya maging thankful tayo. And kapag naniwala ka sa Panginoon, ito ang sabi niya, if anyone is in Christ, he is a new creation. Magiging bago kang nilikha. The old has passed away, behold, the new has come. Magiging bago ka. Kung ayaw mo sa sarili mo, galit ka sa sarili mo, babaguhin ka ng Diyos. Kung maraming may ayaw sa'yo, lagi mong tatandahan, mahal ka ng Diyos. Kung lahat man maging kaaway mo, syempre hindi ikaw yung nangaaway. Pero kung lahat man ay ayaw sa'yo, lagi mong tatandaan na ang Diyos ang lamang ang nagmamahal sa'yo ng buo. Ito yung verse natin, di ba? Anniversary team. Don't let anyone look down on you because you are young. Kahit bata ka, kahit ganyan palang edad mo, you can be a leader na makakapag-lead sa ibang tao. Anong lead? Ililid mo sila papunta sa Diyos na nagmamahal. In speech, in conduct, in love, in faith, and purity. Kasi lahat ng yan ay manggagaling sa Diyos. And then ito yung sumunod na verses. Be diligent in these matters, give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. May kita ng mga tao, mga kaklase mo na may nagbabago sa'yo. Uy, bakit ang bait mo? Ba't ang dami mong ballpen, pinapahiram mo? Bakit yung mga papel mo, pinamimigay mo? Watch your life and doctrine closely. Ano yung doctrine? Kapag nakikinig kayo sa amin dito sa harapan, doctrine yun. Yun na lang isipin. And then, kung ano yung nababasa nyo sa Bible. Okay? Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Kung may mga taong nakakita sa ginagawa mo, sa mga sinasabi mo, maliligtas mo rin sila. Hindi dahil kaya mong magligtas, pero dahil sinishare mo yung love ng Panginoon sa ibang tao.
And sa pagiging thankful mo kay Lord, nagiging leader ka na. Dahil gusto mo na rin marinig at maramdaman ng iba ang matamis at masarap na love ni Lord. Di mo sila iba bad influence. Dadalhin mo sila sa Panginoon. Magulang mo man yan, kaibigan mo, kaklase mo, kung mahal mo sila, isi-share mo yung love ng Panginoon. Dahil yun yung pinakailangan natin lahat. Yung acceptance and love and forgiveness. So, matatapos na ako. Yes, marami pa rin taong di makikinig sa atin. Sige, sabihin nila, bata ka lang, di ako makikinig sa'yo. Yes, maraming hindi makikinig sa atin, pero ang mahalaga ay masabi at maipakita pa rin natin ang love ni Lord sa kanila. Huwag tayong susuko. Huwag tayong tatalikod agad. Huwag tayong masasaktan agad. Huwag nating sabihin na mahirap yan. Yes, mahirap yan, pero tutulungan ka ng Panginoon. And lastly, we are not young forever. Or forever young. Siguro, baliktad lang yan. Pero, we are accepted and loved na tayo forever. Accepted and loved na tayo forever ng Diyos na may pagmamayari ng lahat. Always remember that. Dahil kay Jesus sa cross, siya na yung gumawa, siya na yung nag-perfect. Isinuot niya sa atin yung malinis na damit para pagdating natin sa Diyos Ama, maging katanggap-tanggap tayo sa harapan niya. At hindi lang yon. Hindi lang basta tanggapin, kundi yayakapin ng mahigpit at sasabihin sa'yo na mahal kita. Pinatawad ko na yung kasalanan mo. Huwag ka nang lumayo. Imbis na lumayo ka, mas lalo kang lumapit. Dahil yun yung nais ng Diyos sa ating lahat. Let us all bow down and let us pray. Heavenly Father, Panginoon, thank you, Lord, Panginoon, for this love. For this blood, Panginoon, that was shed on the cross, Panginoon. For our sins, Panginoon, ang nagpatawad sa aming mga kasalanan. Sa mga masasama naming nasabi, Panginoon. Sa mga pangit, Panginoon. Malalaswa, Panginoon, na naisip namin, Panginoon. Mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa ibang tao. Sa pagsisinungaling, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at kami ay yung pinatawad. Maraming salamat, Lord, na hindi kami namatay sa galit mong Panginoon. Imbis na kami ang mamatay, Panginoon, si Kristo, Panginoon, na nagsalo. Siya ang namatay para sa amin. Para may pakita sa aming lahat kung gaano mo kami kamahal. Na handa mong ibigay ang iyong buhay, handa kang masaktan, Panginoon, para lang hindi masaktan at mamatay forever, Panginoon, mga anak mo. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa. Touch their hearts, Panginoon. Touch our hearts, Panginoon. Palambutin mo, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon. Yung aming isipan, baguhin mo, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na masama sa daloy ng mundo, Panginoon. Kundi magpaagos, Panginoon, sa maladagat mong pag-ibig, Panginoon, sa aming lahat. Ganun kalawak yung pag-ibig mo. Ganun kalalim yung pag-ibig mo sa amin. Kaya, Panginoon, thank you, Lord, for this love. Yes, Lord. Thank you, Lord, Panginoon, for this love, Panginoon. You make us pure as snow, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon, na wipe out mo, Panginoon, our sin and our shame, Panginoon, sa mga nagawang kasalanan. And thank you, Lord, Panginoon, na kami yung tinatawag, Panginoon, pabalik sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa lahat na nakarinig, Panginoon, lahat ng narinig namin, Panginoon, tungin mo sa aming puso, Panginoon, palambutin ito, gawin ang aming isipan, Panginoon. And patuloy mo kaming samahan, Panginoon, those very moment, Panginoon, na kami malungkot, nahirapan na nasasaktan, Panginoon. Remind us of your love, Panginoon. Na handa mong maranasan, Panginoon, yung pain and suffering, Panginoon. Yung sakit, Panginoon, on that cross, Panginoon. At mamatay para sa aming lahat upang hindi na namin uli ito maranasan, Panginoon.
once, Panginoon, na kami ay iyong dalhin, Panginoon, sa iyong piling. Kung saan nanggagaling ang lahat ng mga mabuti at mga gandang bagay, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon, for this love, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy mo kaming iyong samahan, Panginoon. Baguhin ang aming galaw, aming mga nakasanayang gawin, Panginoon. Isipin mo. At ikaw ang siyang maitas, madakila at mapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Thank you, Lord, Panginoon. Sa iyo na po namin tinatasaglit na to sa pangalan